Hello mga ka-proud, magandang araw sa inyong lahat. So ayan, kami ay maglilinis ngayon ng aking kasama. Ayan, kasama ko si Boss Aryong, tsaka itong poging-pogi na may pagka-Koreano na nandito sa likuran ko. Tapos yung mga kambing namin nandyan, ayan, ayan. So yan, tinanggalan niya ng dingding yung bahay ng kambing dahil diningding niya sa kanyang kwarto. Yun, yung aming tulugan, ayan, hindi pa tapos. So actually yan ay magiging hotel, no? Kasi lalagyan namin yan ng taas. So dun sa taas papaupahan namin siguro mga 500 ang isang gabi. Yun. So sa mga gustong pumunta dito at mamasyal, sa gustong makitulog, magpahinga, maranasan yung buhay na sa gitna ng farm, yun. So pwede nyo akong kontakin at yun nga, magpapagawa pa lang ako dito ng CR. So yan. So ito si Boss Dave, yung aking kasama. Yan. So yung kanyang hinablos o kanyang bayaw ay nandun, tinuturuan kong magsulat kasi nga 8 years old na hindi pa marunong magsulat. So ang gagawin muna namin ngayon, so si Boss Dave ay magsasalang doon ng kanin, tapos maglilinis muna kami ng bahay ng kambing dahil nga ngayon medyo huminto ang ulan dito sa amin kasi nga itong bagyong Karina talagang medyo hindi naging maganda yung sitwasyon nila kasi napuno ng tubig yung kanilang silong, tapos tawag nito yun, ayan, puno ng silong ng tubig, nabasa, tapos hindi namin malinisan kasi nga talagang sobrang nabasa kasi siya, naampiyasan, no? So yan, so kailangan naming linisin muna ngayon. Dapat gagawa kami ngayon at tatapusin namin yung aming tulugan, yun, yung aming bahay para maayos na yung aming tulugan dito. So simple lang naman ang buhay namin dito. Hindi ako ganun kayaman na farm owner, pero yun nga, talaga sinisikap ko na mapalago tong aking sinimulan na kambingan. So yun, at salamat dun sa aking bagong business partner. Nag-start na ako na magkaroon ng business partner dahil nga sa pagninegosyo kailangan talaga natin ng malaking puhunan. So dahil wala akong malaking puhunan, so yun, sumunggab ako naghanap ako ng investor. So may nag-i-invest sa akin, may nag-invest na sa akin. So shout out sa iyo, Idol Brave Body LB. Salamat sa tiwala at sana mapalago ko tong aking kambingan, and at the same time ay kumita ka rin, no, habang ikaw ay nasa abroad. So si Brave Body LB ay isang OFW na hindi ko personal nakilala, pero yun nga, nakakatuwa, no, dahil kung sino pa yung hindi mo kakilala, siya yung nagtitiwala sa'yo. So buong buo yung tiwala niya. So sana hindi ko masira yung pagtitiwala mo sa akin, Idol. So ayan, so nandito yung aking kambing, 11 o'clock, so naka-stay muna sila dito sa kanilang goat house, and then by 1 o'clock or 1 PM or 2 PM, pinapakawalan ko na to, pinapalabas ko para makakain naman sila, dahil yun lang yung time nila na pinapastol ko sila, dahil medyo nagipit ako ngayon dahil merong nagmaisan dito sa katabi ko, yun. So medyo nahirapan ako, pero yun nga, dahil nga may investor ako, may nag-invest sa akin, at yun yung kanyang pinadalang pera sa akin na tulong para ma-develop ko, maayos ko yung aking bakod, tapos yung goat house, makapagawa ko ng panibagong goat house na sinisimulan na namin doon sa likod. So yun, so tuloy-tuloy lang ako, and sana mapalago ko at makatulong din ako kay Brave Body LB. And sa mga gustong suportahan si Brave Body LB, yan, nag-upload siya ng mga Ilocano song. So suportahan natin yung mga local music industry, yung mga probinsya, tunog probinsya, no, yung mga yung mga tawag nito, yung mga makalumang tugtugin, no, dahil ngayon medyo wala na masyadong co-compose ng mga ganong klaseng song na yun, naaalala pa rin ng iba yung kanilang mga kabataan, no, yun. So yun, si Boss Aryong nagwalis na at dadakutin namin yan, and then yan ay iniipong ko dun sa likod kasi yan ay gagawin kong organic fertilizer para naman sa pag-start ko na magtanim ng mga crops, ng mga halaman tulad ng ampalaya, sitaw, talong, siling haba, siling green,
ceiling bell paper, yon yung malalaki yon. So ito, ayan, ay i-develop din namin to, no? Ayusin ko to. Marami akong mga plano na gustong gawin dito para mas maganda, mas maging komportable sila. Kasi ang kambing talaga, kung mapapansin nyo, kailangan talaga nakahanger sila. So kung mapapansin nyo, halos kapantay ko na sa leeg, di ba? Ito yung sahig nila, tapos yan yung silong. Yan. So ganyan kataas dapat ang inyong flooring, no? Dapat elevated talaga yung flooring, tapos islatted din yung flooring, yung nakakalusot yung dumi sa silong. Yan. Para nasa silong lang. So ikaw, masaya ka ba dyan? Sa katayuan mo na yan. Mukhang masaya naman siya, pero yun nga. Gusto mo nang kumain? Yan. So ganito lang yung aking mga kambing. Maaamo sila kasi nga hindi sila nakakaranas na sinasaktan sila, no? So mapagmahal ako sa hayop. Nagmahal ako ng hayop 8 years. Pinakasalan ko pa. Joke lang. Joke lang. Ayan, so yun. Malambing talaga to. Ayan, si 32. Ito yung pang 32 ko pa lang noon nung nagsisimula ako magkambingan. So yan yung palatandaan ko, pang 32, yung may lawit siyang dalawa. Yung 31 naman, saan ba siya sa 31? 31 kasi isa lang yung lawit niya dito. Yan. Ayan, ganyan siya. Yan, so yun. So kailangan malinis, and then ito babawasan ko rin to. Yung, kasi ito talaga, yung goat house nila, tapos bakod ko ito, nakabakod, para nakakontrol sila. Pero ito talaga, pinapaarawan ko kasi sila, kaya may ganito ako, yung may galas, putik. So kung mapapansin nyo, ang kambing gusto talaga nila nasa taas sila, kaya yan, tingnan nyo, nasa bubong umaakyat. Ayan, yan, umaakyat yan. Ganyan ang ugali ng kambing, kaya yan yung mahalaga na dapat elevated. Iangat natin sila sa lupa para kung gusto nating maging successful na goat farmer, no? Yan. Oh, yun. Ano pa ba yung aking mga ibabahagi sa inyo? So ako, ang ibinabahagi ko sa inyo yung aking aktual lang na karanasan sa aking pagkakambingan, dahil wala naman akong seminar, wala akong aktual na seminar sa kung anong mga ahensya ng gobyerno na nagpapaseminar para ma-educate sa pagkakambingan. Pero sana maimbitahan din ako para mas lumawak pa yung aking kaalaman sa pagpapalago ng kambing. So ako ngayon, nag-start pa lang ako ngayon. Kumbaga, nasa stage pa lang ako na native pa lang ang inaalagaan ko. Dahil nga, ang native, ang kagandahan sa pag-aalaga ng native ay malakas ang resistensya ng mga to, no? Kumpara doon sa mga malalahing kambing na kapag ka naulanan, nagkakasakit sila, or minsan yung mga ganitong sitwasyon na ganyan, basa yung silong nila, ang madalas na sakit kaagad nila ay coccidiosis, no? Yung ang tawag doon sa sakit na nagtatai ng kambing ay yung coccidiosis. Yun yung matinding kalaban ng talagang nagkakambingan. Yun yung pinaka-delikado sa kambing. Kapag ka nagkaroon ng coccidiosis yung inyong kambing, yung basa na talaga yung tae, talagang malala na. So kahit purgahin nyo yun, ay halos hindi na rin sila nakaka-recover. So yun. Ayan. So linis-linis kami dito muna ngayon dahil nga medyo maaraw-araw, at dahil nga si Bagyong Karina ay medyo siguro lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Yun, sana nga ay tuluyan na, at sana wala nang sumunod na bagyo para masaya na ulit itong aking mga kambing, ano? Masaya na ulit kaya, ha? Ayan. So yun lang mga ka-proud, maraming salamat. Shout out nga pala kay Idol Cute Mako Manipon, kay Idol Ronnie TV, kay Macau Vlogs, kay Bernie Rada, kay Provincianong Astig, tsaka kay Pix and Review and DGM Mix Vlog. Ayan, shout out sa iyo. And shout out kay Brave DLB, and yon sa sino pa ba? Idol Boy Makagala, pa-share ka ulit dito. Yun, sana makarating ka ulit dito. And then shout out kay Flip Rocks. Ayan, kay Idol Flip Rocks.